Yo, Pinoy basketball fans! Sa wakas, nanalo rin ang Gilas. Pasok na sa qualifiers para sa quarterfinals. Sobrang tindi ni Dwight, lumabas ng tunay na laro. Sinagip ang Gilas mula sa pagkatalo. Nagpakita ang Gilas at nag-ala superstar. Nagpakilig pa ng mga fans courtside. Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! Do or die matchup na to para sa Gilas at Iraq. At kaka-jumboy pa nga lang itumira na agad ng tres itong si Ismail ng Iraq. Wala pang ang balak umuwi itong si Ismail. At bumira pa ng isa pang tres, 2 straight buckets mula sa 3-point line para dito sa Iraq. Papawiin naman yan agad ni Edu, titirahan sa mukha itong si Ismail. At isang quick alley-oop pass mula kay Scotty. Kaso mababawi agad yan ng Iraq, titira ng tres dito at naawa pa nga bola. Sa kabila niyan slow start para sa parehong team. Medyo lang ang gana ang laro nila sa unang quarter eh. Pareho nga nagsistruggle sa opensa ang both teams pero dito tiniraan si Dwight sa mukha. Siyempre hindi pwedeng walang bawi dyan si Dwight. Napaka-poging turnaround move. Makikita naman ni Brownie dito si Edu sa gitna. Susubok ulit dito si AJ pero nawala. Isa pa pero wala pa rin. Buti ano si Pajardo para sa offensive rebound. At nagsasagutan nga lang itong mga to. Dito pianis naman si Pajardo. Iwan at nakakuha pa ng foul. Dito magandang play gagawin ng Gilas Napakagandang give and go. Balik kay KQ at napakagandang pasa kay Pajardo. Kaso ayun, nawalan. Nanlalamig ang Gilas pero bukod dyan, grabe depensa kay Brownlee. Hinihila-hila na, hinaharas at tino-double team. Pinahihirapan nga si Brownlee ng sobra dito. Ikaw ba naman maka 37 points last game talagang ganyan depensa gagawin sa'yo? Ayaw nga makuhain ng momentum tong si JB pero dito before matapos ang first quarter makakatira na sa wakas. Kaso sobrang layo naman. Low scoring first quarter for both teams. Pero nakalamang pa din dito ng 6 ang Iraq. 18-12 score natin dito bago pumasok second quarter. At pangalawang quarter nga tayo ng laro. Sinimulan nga yun ng Dwight ng napakagandang drive. Susubukan naman bumawi dito ng Iraq. Ipapasa nga dito sa outside at susubok ng tres. Pinaikot-ikot pa, nilinis pa ang ring. Pero sasagutin naman agad yan itong si Carl Tamayo. Sinusulit ang minutong nakakapaglaro siya. At ito, pogi connections between Dwight and Carl. Napakagandang play, iwan na iwan ng bantay. 2 straight threes nga mula kay Tamayo. At tuwan-tuwa nga mga courtside fans na nanonood sa Jeddah Live. Grabing pogi connections, nagpakilig pa ng mga chicks. Samantalang ito namang Iraq ay parang nawalan ng signal, walang connection. At syempre gagamitin naman ng Gilas ang turnover na yan para sa advantage nila. CJ Perez pinasok na nga dito for 3. Maganda nga nilalaro nito si Perez at mukhang ganado. Napakagandang alley-hoop dito kay KQ. Susubukan naman ni Dwight na atakin dito, depensa ng Iraq. Nakitang open si KQ, kick out kay Brownlee. Brownlee for 3, wala! Sobrang alat nga na performance dito kay Brownlee Ang lala rin kasi ng depensa talaga sa kanya. Dito nga ay tinulak pa siya. Pagtapos itulak ay dinaganan pa ng player ng Iraq. Grabe takot na takot kay Brownlee at tinaaras siya 3-point lead nga dito ang Iraq. Pero susubukan naman tumabla dito ng Gilas. CJ Perez gumagawa ng play. Nakikita si Dwight sa corner for the 3. Bang! All 33 score nga dito pagtapos ng halftime. Lamang pareho. Napakababang scoring talaga sa larong to. Third quarter sisimulan nga agad ng import ng Iraq. Edu dito naman sasalaksak, nawalan. Pero Fajardo for the offensive rebound. Scotty naman dito sumalaksak at napakagandang kickout kay Dwight. Dwight for 3. At umisa pa, Scotty ulit, fast break pasa kay Dwight. Nakitang open na naman sa corner. Back to back for Dwight Ramos. Nagmamadali ulit dito si Scotty at si Brownlee naman na nakita sa tres. Bang! Nag-iinit na ang Gilas. Tuwan-tuwa ang bench at si Japet, siyampal pa itong si Tamayo. Solid ka, idol. Dito muntik pa turnover ang Iraq pero nakakita ng open sa gitna. Bago pa nakascore ulit. Nakarami nga rin turnover dito ang Iraq sa third quarter pero dito si Dwight inaatake na depensa. Nakakuha pa ng foul. Miss shots at turnovers ang nangyayari sa Iraq dito. Nabibigyan ng fast break opportunities tuloy itong Gilas. Ito nga another turnover na naman. Nice steal by Brownlee. Another pass break para sa kanila. Newsome naman for the transition 3. Hirap man sa scoring dito sa larong to si Brownlee pero bumabawi siya sa steals, assists at ito napakagandang offensive rebound. At dito bago matapos ang third quarter ay napaka-awkward shooting pero pumasok pa ang tres ng Iraq. At natapos nga ang third dito sa score na 55-40. Tinambakan na ng Kings ng Pilipinas ang Iraq. Pero hindi pa sila tapos. Napakagandang move dito against kay Newsome. Pumasok pa ang tira. Dito nga for the first time pinasok na itong si Japet. At grabe, tinirahan ng 2 tao. Pero konti-konti ay bumabawi dito ang Iraq at tumidikit sila sa score ng Gilas. Napakagandang pasa sa gitna. 4 na bantay pero grabe, power move. At ito na naman, umaarangkada na nga sila. Dito transition 3 sa corner. May bantay na pero pumasok pa din.
Kailangan ng Gilas dito ng pamatay sunog at yan nga ang ibibigay ni Oftana. 3 point. Iisa pa sana dito kaso nawalan na. Pero napakagandang hustle at effort sa rebound nitong si Edu at si Brownlee. At medyo mainit na nga rin ang number 1 ng Iraq at pipigilin na yan ni Edu. Tapal ka boy. At nagpakitang Gilas pa dito si Dwight. Napakagandang Euro step. Iwan, dalawang kalaban, sabay reverse layup pa, napaka-poging galaw. At dito nga ay finally, secure na nila ang kanilang first win dito. So napakagandang alley-oop ni Newsam kay Edu. At sa wakas nga ay nakuha na natin ang unang panalo sa FIBA Asia Cup. Itong Gilas nagpapakaba pa eh. Kala ko matatalo pa. Natapos nga laro sa score na 66-57 in favor of Philippines. So totoo lang no, sobrang pangit na performance to for both teams. Tingnan nyo naman kasi, hindi man na lumagpas ng 40% percentage sa 2-3 ng both teams eh. Sobrang daming mintis. Sobrang dami pang tira ng Pilipinas pero ilan lang pumapasok. Pasalamat na lang talaga ay napakadaming turnover nitong Iraq. 16 turnover sa 6 lang natin. Kasi rebounds at assists hindi naman masyado nagkakalayo eh. Talaga sa turnover lang nagkatalo. Buti na lang ay medyo mas naging maingat dito pagdating sa turnover ang Gilas. Buti pa dyan ay napakagandang performance itong si Dwight Ramos. Nakakuha nga ng 21 points. May kasama pa nga yung 5 rebounds. Siya nga muna ang sumalo dito sa Gilas dahil sobrang lamig ng laro dito ni Brownlee. Talagang off night, nakakuha lang siya ng 8 points. Sa 12 tira ay 3 nga lang dito ang pumasok. 2 pa nga dyan ay offensive rebounds. Pero ayun naman nga maganda no. Kahit medyo malas ay nag-show off naman siya sa ibang aspeto ng laro. Nakakuha naman nga siya ng 7 rebounds, 4 assists, and 3 steals. Okay na rin. Pero hindi lang naman yan ang inambag niya sa court. Bukod pa sa nakikita natin sa stats, no, ay napakalaki pa rin na naging impact itong si Brownlee para sa Gilas at para lalo dito kay Dwight. At ang pinakamalaking impact nga na binigay nitong si Brownlee sa court ay ang kanyang presence. Dahil alam nga naman natin na sa kanya nakafocus ang depensa ng kalaban. At alam nga rin niya ni Dwight. Sinabi nga ni Ramos sa interview na lagi niya sinusubukan maglaro around kay JB sa lahat ng mga nakakatapat nila. Dahil nga ang focus ng mga to ay dito kay Brownlee. At kitang-kita naman nga natin yan, di yung double team pa siya. At ayan nga mismo ginamit ni Ramos sa laro nila kontra sa Iraq. Ginamit ang presence si Brownlee para makagawa ng plays at makahanap ng mga open shots. Pero ito rin kasi kailangan ng Gilas ngayon. Masyadong reliant ang team kay Brownlee. Kaya kailangan na may mag-step up mula sa mga local players natin. At ayan nga mismo ginawa ni Dwight dito sa Iraq. At buti na nga lang isinalo ni Ramos dito si JB. Dahil kung wala 21 points nito ay paniguradong silat pa tayo sa Iraq. At dahil nga sa panalo na yan ay pasok na ang Gilas sa qualifiers para sa quarterfinals. At ang makakatapat nga ng Gilas sa laglagan ay yung home team na Saudi Arabia. Mapapala pa dito Gilas dahil home court nila to. At kung papala rin naman na makalusot sa quarters ay makakatapat nila ay ang Australia na hindi pa natatalo simula nang makasali sa FIBA Asia. Mabigat na laban yan. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba ay kakayanin talunin ng Gilas ng Saudi Arabia? O uuwi na ba ang Gilas na hindi man lang nakapasok ng playoffs? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest FIBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.